Jenna Padilla, ang raketerang guro ng Quezon City. Luisa, saan kami? Oh, diyan ka na lang. Nandyan na kayo. Dito na kami tayo, okay na to? Oo, usig mo na lang about mag... Dapat kami lalamog eh. Kami lalamog yun. Okay na yan? Kasali ka sa vlog ko ha, prinsesa. Prinsesa ng sa... Mga mi, for today's video, pag-uusapan natin ang totoong kwento sa likod ng pagnenegosyo. So wala naman tayo ibang pag-uusapan dito mga mi, kundi tungkol lahat sa negosyo. Ito yung mga sinishare ko sa inyo na sinasabi ko palagi na base experience ko. Pag-usapan natin yung mga araw na walang benta, araw na may mga benta. Pag negosyo kasi mga mi ay hindi madali, pero sulit naman, di ba? So tara, samahan nyo ko sa isa na namang makabuluhan na usapan patungkol sa ating pagnenegosyo. Madalas nakikita nyo lang yung mga daming laman ng tindahan. Wow, marami siyang paninda. Wow, magaling siya mag-manage. Ito ay dapat malaman ninyo sa likod ng totoong kwento sa pagnenegosyo. Tara mga mi, at simulan na natin ito. Pero bago yan, tignan nyo muna yung aking ginawang pamimili sa Divisoria nung nakaraang Sabado. Mga mi, ano pa ang totoong kwento sa likod ng pagnenegosyo? Mga mi, makinig kayo sa mga gusto dyan magsimula sa pagnenegosyo at doon naman sa mga may negosyo na alam ko relate na relate kayo dito. Sa pagnenegosyo, ay mga araw na puno ng ligaya dahil maraming benta. Pero hindi rin mawawala na parang may araw din na walang bumibili. Relate? So, yung mga sa totoong kwento sa likod ng negosyo, yung nararamdaman mo bilang isang negosyante kapag walang bumibili sa'yo, ay parang gusto mong sumuko. Pero dahil ikaw ay may matibay na loob, hindi ka basta-basta sumusuko. Pero doon sa mga talagang sinusubok ng mga pagkakataon, katulad sa amin, naranasan namin yan na parang, lalo na nung pandemic, di ba aminin nyo,
parang marami nga nagsara ng mga tindahan dahil wala talagang nabili, di ba? Kasi mas essential yung kailangan nila, mas yung mga pagkain, di ba? Pero hindi, after ng pandemic, di ba may mga tindahan talaga nararamdaman mo, lalo na kapag may tindahan ka, tapos tinabihan ka ng tindahan na katabi mo. Lalo na kapag may mga utang sa tindahan mo, tapos hindi mo napautang. Hindi yan bibili sa'yo, di ba? Na-experience nyo yan. Pero mga mi, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong susuko. Hanggat hinahaluan nyo ng dasal, nakikita ng Diyos yung laman ng puso mo, keep going lang mga mi. Sa amin mga mi, ang tip ko sa inyo, pag may mga time na wala na talagang bumibili, kunyari, araw ng Sabado, wala talagang estudyante ng araw ng Sabado, ang ginagawa ko, yun yung pagkakataon ko na para maglinis ng tindahan. Kaysa naman nagmumukmuk ako dyan, nag-iisip ako, may bibili ba? Ang ginagawa ko na lang is, naglilinis ako, ginagawa kong busy yung sarili ko, para pag may time na pasukan na, or may mga bibili, malinis yung tindahan mo. So yun, wag nyo masyadong dibdibin lahat, kasi hindi naman talaga araw-araw Pasko, hindi naman araw-araw ay talagang mabenta ang tindahan mo. May time talaga na walang bibili, may time na tumal ka. Kaya ako bilang isang nanay na katulad nyo, ako maswerte ako dahil meron akong trabaho at yung asawa ko sa tindahan. Pero tip ko sa inyo mga mi, kasi na-experience din namin niya nung pandemic, naghanap ako ng ibang strategy na pwede kong gawin. Nag-tutor ako sa Chinese, mga ganon. Pero kayo mga mi, mag-affiliate kayo sa TikTok, di ba? Marami tayong pwedeng gawin. Dumiskarte tayo, wag tayong, kung ganon yung sistema ng tindahan natin, pwede tayong gumawa ng diskarte. Bahala na kayo dyan kung anong diskarte nyo. Basta ako, pag ganyan na yung tindahan ko, dumidiskarte na ako. Okay? Ito naman mga mi, isa pa sa mga katotohanan sa likod ng pagnenegosyo. Hindi ko alam kung may mga naka-experience na yan sa inyo dito, pero kami, naka-experience namin ang nalugi. Meron talagang nalugi na hindi na talaga nakabangon. Meron naman talagang palugi pa lang ngayon. At kung napanood mo itong aking video na to, sana makatulong ito para sa'yo dahil talaga ako, based on experience, nasubukan ko talaga ang malugi. Totoo yan. Lalo na nagsabay-sabay yung pagbabayad ng sasakyan, upa, parang alam mo, matutulala ka rin talaga. Isa yan sa mga pupwedeng mangyari sa'yo sa negosyo na meron ka. Pero hindi ko kayo tinatakot ha. Hindi ko kayo tinatakot. Darating talaga sa point na parang may papunta ka na sa ganun, na palugi ka na. Alam nyo mga mi, ang ginagawa ko dyan, e-explore ako ng ibang paninda. Tip ko sa inyo, magtanong kayo, magtingin-tingin kayo sa mga katabi yung tindahan. Ano ba yung malakas? O kaya, pag bumili kayo, tanungin nyo kung ano yung trending ngayon. Kasi, sa totoo lang mga mi, iba na kasi yung panahon ngayon. Palaging may mga trending. Kunyari, yung mga laruan, iba yung trending. Kasi, di ba, mamaya ang tinitinda mo, ganitong, kunyari, nagtitinda ka ng paninda na hindi nakilala ng bata. Dapat yung kilala nila, yung alam mo na trending ngayon, marunong ka mag-explore sa paninda na meron ka. Minsan mga mi, gawin mo rin, kung kaya, i-adjust mo rin yung presyo ng paninda mo. Sa akin kasi ganun ginagawa ko mga mi. Siyempre malulugi ka, mamaya, katulad yun, yung mga candies, 5 piso pa rin ang benta ko. Lahat ng katabi ko doon, size na. Sabi ko sa asawa ko, 5 pa rin yung panitinda mo dyan sa mga candies na yan. I-6 mo na, naka-6 na lahat ng katabi mo eh. Hindi ka na dyan bebenta kung ganyan. Piso, wala ka nang kikitain pag gano'n, parang pinamimigay mo na lang yung paninda mo. Huwag tayong matakot. Mag-adjust tayo ng price. Kasi yun din yung nag-adjust din sa Divisoria. Di mag-adjust ka din. Diba? Hindi yung nag-adjust na lahat. Ikaw, ganun pa rin. Hindi, stable pa rin ako sa price ko dahil yung mga customer ko baka umalis sa akin. Hindi. Huwag ka matakot. At lagi mong tatandaan kapag palugi ka ng mga mi, magplano ka. Sobrang aralin mo yung strategy mo.
dahil hindi natin kaya mag-hire ng market strategies ng mga tao, ikaw, nagsimula ka ng negosyo, alam mo yan. Meron kang market strategies, alamin mo. Pwedeng tip ko sa inyo, pag may bumili sa inyo, mga mi, ano bang hinahanap sa tindahan mo? Ganon. Diba? Ako, ang ginagawa ko sa mga bata, in-interview ko. Minsan may dumadaan, may hawak na ibang laruan. Wala ko nun. Ay, be, magkano bili mo dyan? Ah, paano laruin yan? Oh? Tapos, pagdating ko ng divisory, hanapin ko talaga yun. Diba? Ang tawag doon, yung market strategies mo, huwag mo yan kalilimutan. Kasi, malulugi ka talaga. Kailangan, pabago-bago ang panahon. Gawin mo yung diskarte sa tindahan mo na maglista ka ng mga hinahanap ng mga tao, ganun. Ganun gawin mo mga mi. Kasi dati nag-wholesale kami. Parang napansin ko, pag nakafocus kami sa wholesale, yung mga bata, umaalis na. Pag naman nagpo-focus kami sa mga bata, yung mga nag-wholesale, umaalis na rin. Kaya ang ginawa ko, paano gagawin ko dito? Alin ba ang mas malaki ang kita dun sa wholesale or dun sa retail? Sabi ko, nag-decide ako, mag-retail na lang ako kasi yung mga bata, maliit lang yung puhunan, malaki yung balik. Kumpara mo dun sa wholesale, ang laki ng puhunan ko, dos-dos na yung mga tubo, di ba? Eh, harap ako ng elementary, ang target customer ko, mga maliliit na bata. So, ayun na lang, ginawa ko. Pero may wholesale pa rin naman ako. Pero mas nag-focus ako sa mga bata. Kayo na. So mga mi, ito naman ang isa sa mga totoong kwento sa likod ng pagnenegosyo. Ang success ay hindi lang yan nangyayari overnight. Pag, halimbawa, nag-start ka ng negosyo mo, naglagay ka na, ang dami mong puhunan, kompleto ka na, tapos natulog ka, tapos wow, successful ka na. Hindi ganun mga mi. Kapag ikaw ay nag-start ng negosyo, ang success ay hindi nangyayari yan overnight. Tandaan nyo yan mga mi. Kami, 8 years na kami sa tindahan at ang dami naming pinagdaanan. Hindi kami nag-success. Actually, hanggang ngayon hindi ko masabi na successful ako sa pagnenegosyo. Kasi hanggat meron kang... Kasi araw-araw, nagkakaroon ka ng learning. Araw-araw, lagi kang may natututunan sa pagnenegosyo. Imagine yung 8 years ka na nagninegosyo pero parang laging may bago, lagi kang parang nagsisimula. Pero ang kinagandahan sa amin mga mi, nandun na, umugat na sa amin yung alam naming gagawin. Kahit paikot-ikutin mo na kami sa negosyo, alam na namin yung gagawin namin. Yun lang talaga mga mi. Ako, nagkakaroon talaga ng problema. Kasi kapag, syempre, lalaki yung asawa ko sa tindahan. So, ang mga lalaki, hindi naman yan katulad natin mga babae na talagang mitikulosa na ayus-ayusin mo yung mga paninda. Sila kasi, balagbag, sige, lagay-lagay. Ganon. Tapos, pag napapansin ko na parang, oy, wait lang, nasa-short na tayo sa mga budget. Bakit kinukulang tayo sa family natin sa Divisoria? Bakit ganito? Bakit nakukulangan tayo sa upa? Doon napapasok yung ako. Okay, kailangan bumalik ako sa tindahan. Kasi minsan may time na busy ako sa trabaho. Marami akong ginagawa sa school. Kaya ang nangyayari, minsan, may kadalasan, yung asawa ko, pinag-stay ko na dun sa tindahan. Then ako, gagawa ko sa trabaho ko. Pero pag napansin ko na parang yung mga laruan, parang hindi na napapansin. Doon na ako papasok na, ayos. Diba? Kailangan mayroon kang consistent sa negosyo na meron ka, mga mi. Dapat consistent ka na kung anong oras ka nagbubukas, katulad ako. Yung tindahan namin, sa tindahan naman kasi hindi tayo pwedeng tawaging Sara-Sara store. Yung Sara-Sara store, yung ngayon, bukas ka, sarado ka, bukas ka, sarado ka, hindi. Consistent is the key to success. Kailangan pag anong oras ka nagbukas, yun yung bukas mo. Dire-diretso na yan, hindi yung magbubukas ka lang kung kailan mo gusto. Hindi ganun ang pagninegosyo mga mi. Consistent din dapat ang iniisip mo.
kung anong oras ka nagbubukas, ano yung mga paninda mo, lagi kang may ganon. And then kung hindi siya may trending na bago, manap ka, idagdag mo lang doon sa dati mo. Dahil yung mga dati mong paninda, hahanapin pa rin yan ng mga dati mong customer. Then kapag nagdagdag ka ng panibagong paninda mo, magkakaroon ka na naman ng panibagong customer. Basta maging consistent ka lang dyan sa tindahan mo. Dapat talaga habaan mo yung pasensya mo, yung tiyaga mo. Kahit maliliit lang yung mga paninda, yung mga ano natin, yung mga paninda natin, lalo na sa amin. Ang liliit lang yan, yung mga bata, pabili po ng straw. Itutusok mo yan, napakaliit. Tiyagaan mo. Huwag kang parang irritable ka. Hindi pwedeng magaganon ka. Habaan, nagtayo ka ng negosyo, dapat alam mo na mahaba ang pasensya mo dahil hindi lahat ng customer ay kaugali ng ugali mo. Iba-iba yan. Iba-iba ugali ng mga yan. Diba? Merong marte. Sorry. Hindi. Meron talagang iba-iba talaga ang ugali ng customer. May masungit, may mabait, may friendly, may nakasimangot. Kaya mong sayawan dapat yan. Hindi mo sasayaw na gano'n na. Sayawan mo sila. Diba? Pero pag nakuha mo yung nila, pag nakuha mo yung timpla ng mga customer, babalik-balikan ka. Ito naman mga mi. Kaya ako nandito ay para sa inyo ang support system. Mga mi, alam mo, ito totoo to Ako, nagnegosyo naman ako. Hindi naman yan basta lang tumayo yung tindahan nang ako lang. Nangailangan din ako ng support ng ibang tao. Unang-una, nung nakuha ko yung tindahan na yan, hindi yan kaagad sumibol lang ng gano'n. Nagkaroon ako agad ng ganitong idea, ganitong technique sa pagninegosyo or kaalaman ko sa negosyo. Hindi. Nagkaroon din ako ng support system. Kasi yung dating may-ari ng tindahan namin ay nauna na siyang nagnegosyo. And bago siya magnegosyo, meron pang mas nauna sa kanya. So, ang nangyari, sinuportahan niya muna ako bago niya tuluyang bitawan yung tindahan sa akin. So, tinulungan niya muna ako, tinuruan niya ako kung saan, thank you pala kay Ate Marie, big shoutout. Tinuruan niya muna ako kung saan ako dapat mamili. Hindi ko naman alam yung divisory, hindi dahil sa kanya. Hindi ko naman din alam na yung mga bilihan ng kape kung hindi dahil sa kanya. So, wala akong alam. Ano yung mga hinahanap ng tao? Bigla na lang akong, di ba, marunong ako magnegosyo, pero hindi naman yung technique, hindi ko pa alam. Hindi ako hinog. Di ba? Kayo ba, hinog na ba kayo? hindi naman tayo tatatag kung hindi natin na-experience yan eh. Kaya ang nangyari sa akin, kinailangan ko ng support. Support ng asawa ko. Kasi hindi ko naman mapabantay ang tindahan eh. May trabaho ako eh. Half day ako pumapasok ako sa school. Diba? So yung asawa ko, siya yung nagbabantay. Siya yung nag-full time dyan. Pero ako pa rin yung malalaman nyo yung sikreto ko. May time talaga na papa-absent ako dahil akala ko kaya ko magdivisorya na yun nga yung dati na akala ko saglit lang ako. Yung pala abutin kami ng 2:00 kasi pasok ko 12. And then sasamahan ko yung may-ari dati na, tara samahan kita magdivisorya, mabilis lang tayo. Madaling araw na kami pumunta. Pero pagdating namin doon, hindi namin ina-expect ng traffic pala. So malilate na ako, mapapa-absent ako. Ang dami ko rin naisakripisyo dyan mga mi sa tindahan na yan. Napapa-absent din ako dahil lalo na nung nagsisimula ako. Namimili kami. Napapa-absent ako tapos hindi ko alam kasi. Kasi yung taong tumutulong sa akin, may trabaho din. So ako talaga yung nag-adjust. So yung sinasabi ko sa inyo, kailangan nyo ng support. At yan yung ginagawa ko ngayon sa inyo. Binibigyan ko kayo ng idea. Huwag nyo ko i-bash. Kasi yung mga tinuturo ko naman sa inyo mga mi, hindi naman masama ba yun? Hayaan nyo na kung puro content ko pang dinegosyo. Kasi naniniwala ako na isa sa pinakamataas na usapin or isa sa pinakamagandang pag-usapan ay ang pagninegosyo. Kasi dito tayo kikita eh. Hindi tayo kikita kung magmamarites lang tayo dito. Hindi kayo kikita kung ipapakita ko lang sa inyo yung ginagawa ko. Naghuhugas ako ng plato sa isang araw. Wala kayong pakialam sa akin, di ba? Pagka ganun. Di ba? Pero pwede ko naman yun gawin. Pero gusto ko kasi yung may matututunan din kayo. Dahil lahat naman ng ginagawa ko na na-experience ko, sinishare ko sa inyo. Hindi naman ako ganun, sabi ko nga sa inyo, hindi ako bigatin na negosyo. Pero sa negosyo, pero yung mga
Yung mga na-experience ko, sinasabi ko sa inyo. Kasi para alam ninyo kung ano yung nag-aantay sa inyo sa negosyo. Ito nga sinasabi ko sa inyo, sa likod to ng negosyo. Kala nyo, madali lang magnegosyo? Baka pag tayo nyo ng negosyo dyan, mabigla kayo, walang bumili agad sa tindahan nyo. Umayaw na kayo kaagad. Kasi sa totoo lang, pag nagtayo ka ng negosyo, wala naman agad-agad tatangkilikin. Patanong-tanong pa yung mga tao dyan. Patingin-tingin pa yan. Hindi pa yan agad tatangkilik na bibili, dudumugin ka, hindi. Patingin-tingin muna yan, nag-o-observe yung mga customer. Then after 1 week na nagko-consistent ka, 1 month, saka na yan sila bibili. Ganun sa likod ng negosyo mga ni. Malawak ang usapin pagdating sa negosyo. So ito yung gusto ko lagi sa inyong ikwento. Kasi marami, luha, pagod. Grabe yung pagninegosyo. Nandyan yung mapunta ka na sa depression dahil palugi ka na. Diba? Marami ako sa likod ng pagninegosyo ko. May time na nakita ko na palugi na kami. Ito konting kwento lang mga ni, ng palugi na yung negosyo ko. Wala naman tutulong sa iyo eh. Yung mga katabi mo nga dyan, ito, pag napanood nila yung mga katabi mo nga dyan, pag chichismisan ka pa nila, uy, alam mo ba yung tindahan ni Ma'am Jenna, nakita mo? Wala nang laman, di ba? Ganon. Kaya ito, tinuturo ko to sa inyo. Baka maiyak ako dito. Hindi, tinuturo ko to sa inyo para kayo, pag nagkaroon kayo ng negosyo at na-experience nyo na itong mga ito, maalala nyo ako, di ba? Palugi na. Diba? Lalo na kapag kayo lang yung umaasa sa sarili nyo. Inaasahan nyo lang yung sarili nyo. Dalaga kayo, walang tumutulong sa inyo. Kailangan nyo ng support system. Sumali kayo sa mga groups. Diyan, dito sa Facebook, may mga group. Mag-subscribe kayo sa akin para marami akong gustong i-share sa inyo. Yung kadaldalan ko na ito. May nanala ko. Sabi nila madaldal daw ako. At least, yung kadaldalan ko naman, hindi naman nakakasama, di ba mga yun? Wala namang problema eh. Kung ayaw mong makinig sa mapanood tong video ko, di skip mo na, di ba? So, ganun lang mga mi, ang sinasabi ko sa inyo na dapat ay malaman nyo to. Tip ko sa inyo, sumali kayo sa mga group, na mga sa Facebook, sumali kayo dyan. And dito sa YouTube, manood kayo, panoorin nyo rin ako, isa rin ako sa mga nagbibigay ng tip tungkol sa negosyo. So yun lang mga ni ang ma-share ko sa inyo sa likod ng katotohanan sa pagnenegosyo. Sana ay naibahagi ko sa inyo ang mga experience na na-experience ko sa pagnenegosyo sa loob ng 8 taon. At sana mga mi, hindi lang tagumpay ang naibahagi ko sa inyo, kundi pati na rin ang mga pagsubok, sakripisyo, at realidad na kaakibat sa pagpapatakbo ng ating negosyo. Sa likod ng bawat kwento ng tagumpay ay may mga aral, luha, at lakas ng loob. Hanggang sa susunod na ating pagkikita at pag-uusap, tuloy nating tuklasin ang katotohanan na hindi laging napag-uusapan. Maraming salamat and please, huwag niyong kalimutan na isali ako sa inyong mga support system dyan sa negosyo na meron kayo. Please subscribe on my YouTube channel and share mo na rin ito sa mga kaibigan mo na may mga negosyo. And i-like mo na rin ang aking videos and click mo na rin yung bell button para tuwing nag-upload ako ay ma-update ka. Thank you, Mami! See you on my next vlog. Bye!